Ang tagal ni Mami. Oh. Welcome to Naga Camarines Sur. 1, 2, 3. Welcome to Naga Camarines Sur. Tayo pupunta? Excited ka na? Excited ka na? Yes! One eternity later. Good morning. It's 6:30 in the morning. Dito na kami sa Sipoot, Camarines Sur. So after Quezon, ito na yung second stop namin. So ilang oras na lang nasa Naga na kami. Kilala ang Naga City dahil sa kanilang Peña Francia. So, nandito tayo ngayon sa Naga City para tingnan, no, or masilip yung kanilang pinagmamalaking Peña Francia Church. So, yan. Tara, pasukin natin sa loob ng... I-check natin sa loob kung ano ba yung itsura ng Peña Francia Church dito sa Naga City. And now, we're here at the Peña Francia Museum. Pasukin natin and check natin kung ano yung mga nasa loob ng museum ng Peña Francia. So, may entrance fee na 15 pesos for general admission and then 10 pesos para sa mga students. So, dito siya. Akit siya sa taas. Doon yung museum. And ito, walking distance lang to from the cathedral. Akit tayo, tingnan natin. Darating na Sabado, magkakaroon ng fluvial procession, yung ina ng Our Lady of Peña Francia.
So, ito ginagawa nila kuya, yung kung saan ilalagay, no? Tapos dun siya sa dulo, sa ilog. Doon siya papakawalan. And doon siya ipoprocession. Ang tawag pala, pagka sa ilog, is fluvial. Yung procession. Pagkatawag naman by land, is translation. 200. Ayan, si ma'am. Last summer po kasi nagkaroon kami ng fluvial. Umabot siya ng more than 200. 200 po yung nakakasakay dyan. Pero ngayon, yan yata siya ng 200. 200 lang. Oo. Oo, safety. Tapos yung nakakasakay po dyan, usually po yung mga church, lang po, no? Mga bishops, gano'n. Bishops na mga taga-Bicol. Bicol region. O, yun sa pagoda. So, dito siya ilalagay. Pagoda ni So, ito yun, no? Fluvial procession. Pagoda of Ina. Yan. Yung tragedy na marami po namatay. Pero hindi naman po nag-collapse yung bridge after So, nagpadaan kasi Peña Francia. Saan po siya nag-collapse? After ng doon po yan sa may Kuleo na bridge. Touchdown Albay. So, dito na tayo sa ating tutuluyan for 4 days and 3 nights. Dito tayo naka-check-in sa Your Brother's House Tribal Village. So, yun, medyo mahaba. Ayan. So, time check, it's 1:30 na in the afternoon. So, from Naga, dumiretso na kami dito. Then, yung check-in is 2 p.m. pero pwede naman mag-early check-in. So, yun. Check natin yung lugar. I-tour ko kayo dito sa accommodation na nakuha ko. So, nakuha ko pala siya via Agoda. So, mas discounted pa yung price niya compared dun sa pinaka-website ng mismong accommodation na to. So, 3,000 pesos per night. No? Good for 4 to 6 person na siya. So, walang breakfast na included. And, meron siyang pool. Actually, dito kita dapat yung mayon medyo maulap lang kaya hindi siya kita. Hopefully, sa stay natin, magpakita siya. No? We're praying kasi first time namin ng family ko na pumunta dito and sana magpakita siya. So, pinili ko tong accommodation na to kasi pagbukas pa lang no, ng bintana ng room nyo, kitang-kita na yung mayon. So, yan. Tour ko kayo inside. So, yan guys, pagpasok mo ng gate, no, main road yan, pagpasok mo ng gate, so dito yung mga parking ng sasakyan. So, ayun, nakapark doon si Sasha. Hi, Sasha! So, yan, napagod si Sasha dahil tayo ay kanya pinagsilbihan for almost 13 hours sa pagdadrive. Tapos, ayun, yung kanilang reception. So, doon tayo tatanong ng ating information, kung available na ba yung room, and to check kung confirm ba yung booking ng ating accommodation. Tapos, napakalaki ng parking. Ayan. Tapos, yan, dito, yan sa part na yan, dapat kita yung mayon. Kaso, yan, maulap. Hopefully, makita natin siya sa masusunod na araw. So, yan, pagpasok mo na reception nila, ayan, so meron instructions. So, check-in time is 2 p.m. Check-out time is 12 noon. So, mababait naman yung mga staff dito. Pinayagan naman kami mag-early check-in. Basta available na yung room. Ayan, and also they offer different activities such as yan, ATV ride. So, yon yung mag-ATV papunta dun sa mayon. So, naka 20% discount sila kapag ka dito ka naka-check-in. Ayan. So, dito yung ano nila. May river silang water. You can refill your water. Ayan. So, from the reception, puntahan naman natin yung kanilang different accommodations and kung anong facilities na meron ina-offer dito sa loob ng Your Brother's Tribal Camp.
Ayan. Ayan. So, meron doon bonfire. Pwede mag-bonfire dyan sa gabi. Free of use. Tapos kay sobrang mahina pala yung ano dito. Yung signal. Kasi they promote. Ayan. There's no Wi-Fi at that tribe. But you will find a better connection. Connection sa Mother Nature. Ayan. So, from the reception, ito, pababa, yung kanilang pool area. Yan. Meron parang ano dito. Pathway papunta dun sa mga accommodations. And dito yung kanilang pool area. Yan. Yan. So, hindi ko alam kung ilang feet yan. Ayan, may pool area sila, tapos meron silang kubo sa gitna, pwede kang mag-chill dyan. Dati may bar daw dyan, kasi hindi na ngayon, hindi na nila, wala nang gumagamit. Tapos yan, may parang meron silang pa-mini swamp. Kasi yun yung mga iba-ibang accommodation. Ayan. Tara, check natin. Diba? Ang bongga, oh. May pa-river. River. Tapos dito, sa may yun. Doon. Dapat doon. Dapat kita dyan ang mayon. Kaso, yan nga, dahil maulap, hindi siya kita. Ayan pa. Tingnan natin. Oh, diba? Ang nice na place. So, yan, may kubo, and then meron dun family room. So, dun kami, doon sa family room kami, naka-check-in. Pero pwede rin naman dun sa kubo room. Pero syempre dun tayo sa, tipid-tipid, kasi tutulugan lang naman. Ayan siya. So, yan yung family room. So, sa taas yung room. Tapos sa baba yung CR nila. Tapos may veranda din doon. Tapos parang meron ka doon pwedeng terrace. And then meron naman yung room lang talaga. Na kubo room. Tapos walang sa baba. Kumbaga, diretso lang siya. Tapos, ito yung restaurant nila. May restaurant naman sa loob ng accommodation. Ayan. May wash area din. Yun, may common CR. Para dito sa mga single na kabana. Kasi walang silang CR. So, dito sila. Si CR. So, few steps from the bonfire station. Ayun na. Yung aming room accommodation. So, sa taas kami. Para kitang-kita yung mayon. Pag nagpakita siya bukas sana sa umaga. Ayan, family room yan. So, ayan yung pinakamalaking room na kaya mag-accommodate up to 6 packs dito sa tribal house. Ayan, ganda, diba? So, yan. So, pagkakit mo sa taas, yung surroundings niyan. Ayan. Mayon dapat. So, yan. Pagkakit natin. Yan. Ito na ang ating room. Family room number 5. Dito tataas. Pag tumambay-tambay ka dito, na umaga, ayan, makikita mong view. Ulap ngayon, yung nakikita natin. So, tara, pasok tayo. Tulog lang sila. Huwag tayo maingay. Kasi mga pagod galing biyahe. Ayan si daddy. So, merong bed, pull-out bed, bunk beds. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na bed. Ayan siya. Ganyan yung setup dito. Tapos may CR doon. Sa CR. Okay naman. Tapos, merong shower. Hot and cold. And of course, ako. Pagka-open mo ng pinto,
Ito yung matatanaw mo. Look! Ang ganda! Ang ganda-ganda mo. Nakita kita dati sa book. Ngayon, nasa harap na kita ngayon. So that's it guys. Ito ang ating day 1 in our Bicolandia Tri-City Adventure. So pumunta tayo ng Naga. Kanina no, nakita natin, no, nag-visit tayo sa Peña Francia. And nakita natin kung paano ba pinapakita ng mga taga-Naga yung kanilang matinding debosyon sa mahal na ina ng Peña Francia. No. After nun, yan, nag-drive na tayo papunta dito sa ating accommodation sa Legazpi Albay. So bukas, day 2 yung ating adventure na gagawin natin dito sa Legazpi Albay. Kasi ngayon, Naga tayo and check-in, pahinga dahil sobrang nakakapagod yung biyahe pero worth it. Yun. And sana talaga maging super worth it palalo kapag nagpakita talaga sa amin yung Mayon kasi nga first time naming lahat na pumunta dito. So, please keep on watching guys sa mga susunod pa nating episode ng Bicolandia Tri-City Tour. Abangan pa ang mga susunod na vlog. Bye!